Hello, church! Welcome to His Life TV. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Kumusta po kayo? I hope that everybody is doing great at masaya po kami na makasama kayo sa ating live today. And with that, we don't want to miss this opportunity to share with you how we know what real love is. It says in 1 John 3:16, "This is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me." Kung kaya naman po, meron kayong mga kapamilya, kaibigan, kapatid, kaklase o katrabaho na gusto rin po ninyong marinig nila ang ating Sunday message today, we highly encourage you to click the share button, copy the link, and send it to them right away para makapanood na rin po sila. And also, we'd love to know where you're watching from. So kung nandito po kayo sa loob ng bansa natin, ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao man yan, or internationally po kayo nakastay right now, no?
please comment down below. Huwag po kayong mahiya dahil gustong-gusto po naming malaman kung nasaan po kayo ngayon. And if you want to stay updated with our church activities and announcements, we also encourage you to follow all of our social media accounts. We have our Facebook page, our YouTube, Instagram, and X, or formerly known as Twitter, so that you can stay updated with our church happenings. And to prepare our hearts in worship, let's read from Romans chapter 8, verses 38 to 39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will be ever able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa araw na to. We know today, Lord God, that we can stand in front of a holy and pure God, all just because of your grace and because of your great, great love for us. Thank you for the cross. Thank you for the resurrection power, Jesus. At salamat, Lord, na you've given us another day, another chance and opportunity to lift up our hands, to sing praises to you, God, and just love you and give back, Lord, all the glory to your name. Lord, we love you. Bless our praises today, Lord God. Panalangin namin, mapangiti ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's quiet our hearts and prepare as we worship the Lord together. I believe in the blood of Jesus, the wash is white as snow. I believe that the power of the gospel still makes a broken whole. I believe that the curse of sin was broken.
I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, let's go! And I'm clean, sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm because of you. Oh, hallelujah, I'm free. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm free. Your love has overcome. So mercy is supreme. I'm dancing in your victory. In the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. To the day I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Those who took away my shame, and you nailed me to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Cause you took away my shame, and you nailed me to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah. Oh, he took it away. Cause you took away my shame, and you nailed me to that old broken cross. You got me running down. Oh, hallelujah. Cause you took away my shame, and you made it to the cross. Then you came running down to me. Hallelujah, here I come. So hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. I'm tired and ready. If you believe, everybody clap your hands. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. To the day I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. If you guys will sing, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Can we just give him praise, church? Thank you, God, for your goodness. Thank you for your faithfulness. Can we just thank him for the cross? Thank him for his mercies. Thank him for his grace. Come on, church. You can do better than that. You're clapping those hands for him. And everything that has been, praise the Lord. Come on. Thank you, Jesus. We appreciate you, Lord. We thank you for your very presence, Lord. In your presence, we find everything that we need.
And we can live these hands freely, Father. We can sing our hearts out. We can jump, Father, and give everything that we have because of you, because of your gift of freedom that you have given us, Lord. Maraming salamat po sa napakayamang biyaya niyo sa mga buhay po namin, O Diyos. Karapat-dapat po kayong dakilain. Karapat-dapat po kayong pasalamatan. Karapat-dapat po kayong papurihan, sambahin, O Diyos. Ibigay lang sa inyo ang pinakamainam na pagsamba. Dahil karapat-dapat po kayo, O Diyos. Walang sino man, wala pong papantay sa inyo, O Diyos. Mahal na mahal po namin kayo, Jesus. Pinapapurihan, pinaparangalan, tinadakila po namin ang pangalan niyo. Jesus, ang buhay mo naging daan sa kalayaan at mo. Ang buhay ko'y sa'yo, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Awitin po natin. Karapat-dapat
Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages through the land. All gone before us, and all will believe. Sing the song of ages through the land. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. All the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, 'cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands
time, just the voices. God of wonders beyond. The universe declares you are. Let's feel this praise and worship one more time. God of wonders beyond. And your people sing to you. God of wonders, God of wonders. Your children sing to you. Your children sing to you. The universe declares we can sing this forevermore. It's all about you, Lord. It's all about you, God of wonders. God of wonders beyond our bounds. We cry holy. We cry holy. The universe declares your majesty. Yes, you are Lord. Don't hold it in church, give it everything you got and say, God of wonders beyond our galaxy. You are, yes, you God of wonders beyond our galaxy. You Manatili po tayong tahimik sa presensya ng Diyos. Panginoon, amin pong iniluluhod ang aming mga puso sa inyong harapan. Ipahayag niyo po sa amin kung gaano kayo kabanal. Buksan niyo po ang aming mga spiritual na paningin upang makita namin kung gaano ka kataas, kadakila, kakapangyarihan, na sa lahat ng inyong kalwalatian karapat dapat ka po ng lahat ng aming pagsamba. O Diyos, aming Ama, salamat dahil hinahayaan niyo kaming makatayo sa dagat ng inyong biyaya. Lord, all of us are unworthy of your presence. All of us, like the prophet Isaiah, Lord, we are man of unclean lips. But we thank you, God, because you've allowed us to sink in your ocean of grace, that we can come before you because of your grace.
that we can stand in your presence because of your grace. And indeed, Lord, we declare that grace is amazing. That grace is far-reaching. Salamat po, O Diyos. Kaya ngayong umaga, tanggapin niyo ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Inuutusan po namin ang aming kaluluwa na sambahin ka ng buong lakas at kagalakan. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Come on, church, give God your best clap offering. Come on, make a joyful noise before your God. Lift your voice before the Lord your God and make a mighty shout. Let's shout, hallelujah! Let us shout the name of Jesus! Oh God, you are worthy, Lord. You are worthy, oh God. Lord, if this is the last thing that we will ever do, we will do it with all of our strength, with all of our might, with all of our hearts, because you deserve it. We give you praise, Lord. We give you honor. And I pray that you embrace your children. Whisper it upon their heart, Lord, that in your time, you will make all things beautiful. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palapan natin ang Panginoon. Come on, church, give Him praise. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Oh, pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin. Come on, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Give Him praise. Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, oh God. Sobra kang mabuti, Panginoon. Sobra kang mabuti, Panginoon. Praise God, magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating third worship celebration this morning. And by the way, we are His Life International City Church and we are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Amen? Ang lahat po na excited ngayong umaga magsabi ng Amen. Ready na po ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Pwede po tingnan nyo ang katabi nyo at pakisabi nyo sa Kanya, You made my day. Kung wala siyang reaksyon, sabihin mo, joke lang. Praise God. Ang lahat po ng handa ng makinig, magsabi ng Amen. Ang lahat po ng handa ng matuto, magsabi ng Amen. Ang lahat po na handa ng basagin at kalbuhin ng Diyos, magsabi ng Amen. Yan. Kung pakikinig at pakikinig lang po kasi, marami na tayong narinig. Diba? Ang dami ng mensaheng narinig natin, namamagana nga yung tenga natin sa mga mensaheng narinig natin. Kung sermon at sermon din lang, ang dami na nating naipong notebook sa kakasulat ng mga sermon. But again, the question is, how much of what you've heard have you actually applied in your life? Gaano ba karami sa mga narinig na natin ang sa ating mga buhay. So ngayong umaga po, agad-agad ay nais kong puntahan natin ang paksa na ating pag-uusapan. Pero bago po yun, bago kayo paupuin, kasi nararamdaman ko, tinatanong, hindi pa kaya tayo paupuin ni Pastor. Nararamdaman ko no? Pero para ho, patas tayo ngayong umaga. Okay? Para po tayong nakatayo. Basahin ko lang po ang ating text bago tayo maupo. Sabi po ng John 15 verse 1 to 5, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me
and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Subtitle po para sa lahat ng Pinoy, ang sabi ng Mabuting Balita, Biblia. Verse 1, Ako ang tunay na puno ng ubas. Kung may tunay, ibig sabihin, may peke. Amen? So ingat po tayo. Baka yung puno ng ubas na kinakapitan natin, peke pala. Kaya hindi ka nagbubunga, kaya walang pagbabago, baka nakakapit ka sa maling puno ng ubas. Ang sabi po ni Jesus, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Iniaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at saka naman niya pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Tanong, sino po dito ang ayaw niyang nasasaktan? O siyempre naman, no? Sino po dito yung mag-aminan tayo, ayaw natin ng nasasaktan. Ayoko ng masikip. Ayoko ng maputi. Sino po dito ayaw ng nasasaktan? Pero, sa totoo lang, tao nga lang tayo eh. Sa ayaw at sa gusto po natin, masasaktan tayo. Minsan yung sakit, walang pinipili. Lahat tinatamaan. Pero ang gusto ko po sabihin ngayong umaga ito, kung masasaktan at masasaktan din lang tayo, piliin na natin yung tamang dahilan bakit tayo nasasaktan. Mas masakit yung nasaktan ka sa maling dahilan. Okay na yung nasaktan ka nga, pero nasasaktan ka sa tamang dahilan. Ang sabi po ng binasa natin, yung sanga na hindi nagbubunga, puputulin. Masakit. Yung sanga nagbubunga, puputulan. Masakit din. So ang pinutol at ang pinutulan, parehong nasaktan. Pero yung pinutulan, kahit nasaktan, nananatili siyang nakakapit sa Panginoon. If you are going to experience painful experience in life, you might as well give purpose to your pain. You might as well have pain for the right reason. Masasaktan ka na lang masaktan ka para sa tama. At masaktan ka dun sa alam mong balang araw ay magiging kapaki-pakinabang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong pinutol, ibig sabihin, tinanggal. Yung pinutulan, ang ibig sabihin, binawasan. May pagkakataon sa buhay natin bilang mga sanga na nakakapit sa Panginoon, pag hindi ka nagbubunga, puputulin ka. Pero kung nagbubunga ka, puputulan ka. Yung pinutol, tinapon. Yung pinutulan, inalagaan para lalong magbunga. Ang sabi po ng sunod na talata, malinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y nakahiwalay sa akin. Minsan pa po tayo'y manalangin, O Diyos, aming Ama, kayo pong mangusap sa aming kalagitnaan. Kayo, O Diyos, ang magsagawa sa gawain ng biyaya sa buhay ng bawat isa. Banal na Espiritu, kinikilala po namin kayo bilang aming tagapagturo. Gawin niyo pong matabang puso ang bawat isa sa amin. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Pwede na po tayong maupo at agad-agad nais ko pong puntahan ang paksa na nais kong aralin po natin ngayong umaga. This morning, let's talk about thrive, don't just survive. Ulitin ko po. Thrive, don't just survive. Managana, wag lang makaraos.
No? Marami po sa atin, minsan bilang Kristiyano, ang buhay natin ay parang, ay Lord, salamat, may labas. Kaya nga ho, ang sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, let us strive. Don't just survive. Managana tayo. Magbunga, lumago, tumatag. Huwag lang makaraos. Alam niyo po, sa totoo lang, in life, we naturally celebrate new beginnings and endings or completion. Natutuwa po tayong ipagdiwang yung mga bagong pasimula, gaya ng bagong panganak, okay? Yung bagong kasal, right? Yung bagong bahay, bagong sasakyan. We love to celebrate new beginnings. Kahit po yung mga completion, sineselebrate natin. Gaya halimbawa ng nakumpleto na yung pangarap mo, napatayo na yung bahay, nakumpleto na yung pangarap mo, nakatapos na ng pag-aaral ang iyong anak. We love to celebrate. We easily celebrate new beginnings and completions. And madalas po, there are seasons na sineselebrate din natin. Gaya po ng season of planting. No? Kapag nagtatanim tayo. Kaya nga po ba tayo mga Pilipino may awit na magtanim ay di biro, maghapong nakayoko, tataratatatatatat. Kaya parang wala nang nakakaalala ng awit. There are season of planting. Meron din pong season ng breakthrough. Sino po naghihintay ng breakthrough nila sa buhay? Okay, pero bago po dumating yung breakthrough, dapat bumi-break ka muna. Na? Bago lumusot, dapat bini-break mo muna bago siya mag-breakthrough. Ang hirap ipaliwanag, no? Harvest season. Sino po naghihintay ng harvest season nila? Ang tanong, may itinanim ka ba? No, marami ko kasi naghihintay ng ani, hindi naman nagtanim. Answered prayer. Sino po naghihintay ng mga answered prayer nila? Okay, tanong, nagpipray ka ba? Parang yung naghihintay sila ma-promote. Ang tanong, nagtatrabaho ka ba? Ala na ka mangobra, mangarap kang ma-promote. Kasakit na naman natanita. Okay? Yung pong season ng mga iyan ay mayroong panahon na pagtatanim, pagpapasimula. But we have to understand also that between planting and harvesting, there lies a painful, secret process that not everybody would enjoy. Sa pagitan po ng pagtatanim at pag-ani, between planting and harvesting, there is a process, a hidden process, a painful process that not everybody enjoys. Ang tawag po dyan ay the pruning process. Yung panahon ng pagpuputol. No? Ang Diyos po may mga bagay sa buhay natin na tinatanggal niya. Hindi dahil sa galit siya sa atin o hindi niya tayo mahal, kundi dahil alam ng Diyos, hindi yan makakabuti sa atin. Sa totoo lang, if we celebrate beginnings and completion, wala naman pong nagpo-post sa kanilang My Day ng season of pruning. Nakakita na po kayo ng post na pinost niya, nasa panahon ako ngayon ng pruning. Yung kinukorek ako ni Lord. Walang nagpo-post ng mga losses. Walang nagpo-post ng mga waiting, ng mga reduction. Pero we have to understand na sa buhay po, kung paanong totoo sa marami yung pagtatanim, totoo rin po sa spiritual na bagay. Na yung pruning ay kailangan para tayo ay lumago. No? This week lang po, in fact, ngayon po matatapos yung exhibit ng mga pinakamagagandang bonsai sa buong Pilipinas. Ang Philippine Bonsai Association po ay nandyan ngayon sa Philippine Arena. At in-exhibit po nila ang napakagagandang mga bonsai at ang dami pong nag-participate. In fact, kahit po yung mga galing pa ng Mindanao, one of the winner po ng mga exhibit na ito ay yung mayor ng Mindanao na sobrang napakaganda naman talaga nung kanyang isinaling bonsai. No? Hanggang ngayon po may mga reporter doon, may mga painter na pinipaint po nila yung mga bonsai na ito. Nagaganap po yan kasalukuyan dyan sa may Philippine Arena. Okay? Ang ganda ho ng mga bonsai.
At ang lahat ng ito ay dumaan sa paulit-ulit na proseso ng pruning. Yung pinakamagandang bonsai, yung pinakamahal na bonsai. In fact, sabi po doon, yung bonsai na ganito kalaki, less than 1 meter, nagkakahalaga po ng 350,000. Ang bira, 350,000 bonsai. O nung melangiya yung pera mo. Yeah? But nonetheless, ito pong exhibit na ito, talagang yung magagandang bonsai, mamahalin, talagang kinilala sa buong bansa, ang lahat po ng ito dumaan sa pruning. Dumaan sa walang sawang pagputol. No? Kaya nga ho, ang lahat ng ito, ngayon pinapanood dyan sa Philippine Arena. By the way po, hindi po ako nag-attend ng exhibit. Nakwento lang po sa akin. Okay. At I just want us to understand na ito po, ang ikinagulat ko lang dun sa exhibit na yon, wala pong perang involved. Imagine, dumayo sila, binitbit yung mga bonsai nila, in-exhibit nila yon, nakipagpaligsahan sila, ipinakita yung pinakamaganda, pero wala pong cash reward. Ang pinaglalabanan lang po nila ay yung prestige na yung kanilang bonsai ang pinakamaganda sa buong bansa. Ang pinakamahal sa buong bansa. At alam niyo po, ang sikreto ng bawat napili ay yung bonsai na dumaan sa katakot-takot na pagpuputol, paglilinis at pagsasaayos. Sa totoo lang, sa atin bilang mga Kristiyano, yung mga naipagmamalaki ng Diyos nang walang kapalit. Just the prestige of being, this is my son. This is my daughter. Yung mga Kristiyanong nagpapasakop dun sa pagpuputol, paglilinis, at pag-aayos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sabi po ni Jesus, John 15 verse 2, from the New International Version, He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. I want you to see this powerful truth dyan sa verse na binasa po natin. Jesus did not say, pruning happens when you are failing. Hindi po sinasabi ng talatang yan na pinuprune ka ni Lord kasi nagkakamali ka. Pinuprune ka ni Lord kasi hindi ikaw yung best. Pinuprune ka ni Lord kasi hindi mo na-meet yung standard niya. No, you are not failing. That's why Jesus is pruning you. Kaya po tayo pinuprune ng Panginoon para maging mabunga. Kaya niya tayo pinuputulan, nililinis, inaayos para ma-reach natin yung ating full potential. That eventually, we will become like Jesus. Sometimes, your pain in life is not actually a punishment, but your pain is actually a preparation. Hindi ko po alam kung sino ang nasa pruning season ngayon, but let me just encourage you this morning, no? Don't just survive this season, thrive. You know why? Because after your pruning season, you are about to enter your fruit-bearing season. Ibig sabihin, malapit ka nang mamunga. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. That's why my encouragement this morning is that let us repurpose our pain. Let's turn our pain into praise. Let us embrace our suffering. Let us not just survive, but thrive our pruning season. Let me share with you 4 truths about pruning. Number 1 po, God prunes whom He loves. Amen? Sino po dito ang nagpapasalamat at kinukorek sila ng Diyos? Sino po nagpapasalamat at binabasag sila ng Diyos? Sino po ang nagpapasalamat at kinakalbo sila ng Diyos? Parang pakonti ng konti yung amen. Okay? Pero alam niyo po, sa totoo lang, ang Diyos, yung pinapakialaman lang niya, yung inaayos lang niya, yung nililinis lang niya, yung mga mahal niya. Kaya kung wala kang pinagdadaanan, kung ayos lang yung buhay mo, kung everything is smooth sailing, aba, mas matakot ka.
Di ba? Ibig sabihin, walang dapat ayusin. Baka hindi ka anak. Baka ikaw ay isang bastardo. Dahil ang sabi po ng Biblia, Hebrews 12 verse 6, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Dahil po, taglay natin, karga natin, we carry with us the name of God, He will not let us disdain that name. Kaya ang gagawin niya, para mabigyan ng kapurihan yung kanyang pangalan, aayusin niya tayo. Ipuprune niya tayo so that He can display us for His glory. Andiyan pa po ba kayo? Kaya kapag tayo ay inaayos ng mga tao sa paligid natin, huwag kang magpa-stress. Sabihin mo na lang, Lord, salamat sa taong ito, ginagamit mo siya para ma-prune ako. Andiyan pa po ba kayo? Sabi po ni Charles Spurgeon, okay? Charles Spurgeon says, it is doubtful for God to bless a man greatly unless He hurt him deeply. Nakapagdududa daw po na pagpapalain ng Diyos ng matindi ang isang tao na hindi niya matinding tinuruan. Sometimes we have to go through in life with painful experiences. Pero yung mga karanasan na yun, hindi sinasayang ng Diyos. Yun yung mga ginagamit niya para maging pulido yung ating karakter. Yun yung ginagamit niya para maging kawangis tayo ni Kristo. Yun yung ginagamit niya para sabihin ng mga tao, kumbaga dun sa bonsai, sinong gumawa ng bonsai na ito? Ang galing, ang ganda ng pagkakakurba. When that happens, the pride goes to the gardener. At ang sabi po ng Biblia, sinong gardener natin? Ang ating amang nasa langit. So when people see that we are changing, the glory goes to God. No? Tandaan po natin, kaya ho tayo dumadaan sa mga pinagdadaanan natin, mahal lang tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Pag kinukorek ka ng leader mo, pag kinukorek ka ng boss mo, huwag mo personalin. Tama po ba yun? No? Sabihin mo, Lord, pruning season. Dahil pagkatapos nito, aayos yung karakter ko, aayos yung pagkatao ko, mabibigyan ka ng kapurihan. Ang lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. Balikan ko po yung Hebrews sa wikang Tagalog, sabi dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Okay? Kahit naman po sa ating mga magulang, kung talagang mahal natin ang ating mga magulang, hindi lang natin sila spoil. Didisiplinihan. We will disciple them. Come on! Diba? Minsan ho kasi masyadong nahubog sa wikang English, yung dila. Pagdating sa Tagalog, sumasabit. Kailangan po nating disiplinahin yung ating mga anak kung mahal natin sila. At dahil mahal tayo ng Diyos, kahit minsan ayaw natin at umaaray na tayo, dinidisiplina pa rin niya tayo. Hindi dahil sa gusto ka lang saktan ng Diyos, kundi kasi mahal ka niya at gusto niyang maranasan mo yung kanyang pinakamabuti. Amen? Sino po naniniwalang mahal sila ng Diyos, magsabi ng amen. Yung pong ating gardener, our Heavenly Father, hindi niya po pinapabayaan na mag-grow tayo, mag-run tayo ng wild. No? Yung good gardener po, he gets involved. No? Ako po ay binigyan ng mga bonsai. Sana hindi nag-a-attend ngayon yung nagbigay ng bonsai sa akin. Okay. Binigyan po ako ng 3 bonsai at yung mga bonsai po na ito ay pang-exhibit sila.
As in, ang ganda po ng mga shape. Parang yung isa, natatandaan ko, para siyang driftwood na tinubuan ng akasya sa gitna. Ganda ko. No? So, tuwan-tuwa po ako. Every now and then, dinidiligan ko sila. Tapos, dinidisplay ko. Iba-iba yung position sa aming maliit na garden. Until eventually, naging busy ang lolo nyo. Nakalimutan na. Tapos, bahala na sila. Kung umulan, madidiligan. Kung hindi umulan, hindi madidiligan. Hanggang ang bonsai, hindi na siya bonsai. Nagbalik na sa dating anyo na isang akasya. So, ang ginagawa ko po, imbes na putulan, kasi ang dami niyang sanga, ang dami niyang daon, ang ginagawa ko, iniikot ko yung mga sanga, pinupulupot ko ng pabilog, tsaka ko tinatalian. Katagalan, yung bonsai na nakaganon, lupa niya pong pugad manok ha. Listen, I want to point out a point here. Yung gardener po, dapat involved siya. Na kapag nakikita niyang may tumutubo na hindi kanais-nais dun sa itsura ng kanyang halaman, pinuputol niya right away. Mas madaling putulin kapag sprout pa lang. Sabi nga, nip it on the bud. Pero pag malaki na, makapal na yung sanga, medyo matigas na, di ba? Pahirapan. Ganon din po sa ating mga buhay. Kaya kapag ang Diyos kumikilos sa ating mga buhay, pinuputulan tayo, kinokorek tayo, ang ibig lang sabihin niyan, mahal tayo ng Panginoon. God loves us too much to leave us to our spiritual stagnancy. Ayaw ng Diyos na masadlak na lang tayo. Kasi po yung stagnant, nabubulok, gusto ng Diyos umaagos tayo. Umaalagwa tayo. Lumalago tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na manatili na lang tayo emotionally unhealthy. Masyado kang chanchichib. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ayaw niya na ma-pride tayo. Ang lahat po ng walang pride magsabi ng amen. Diba? Ibig sabihin may pride kayo. Ang lahat po ng humble magsabi ng amen. Gets na gets nyo talaga, no? Kaya kailangan talaga tayong basagin ni Lord, eh. No? Kailangan talaga niya tayong kalbuhin. Okay? So, sabi nga, yun daw pong, bakit yung mga overgrown na sanga at sobrang daming dahon kailangang putulin? Kasi po, eventually, kapag sobrang kapal ng dahon, sobrang dami ng sanga, nahirapan pong magbunga ang halaman. Bakit? Because it is too thick with the dahon, hindi po makapenetrate yung sunlight. At yung sunlight, siya po yung responsible para magkaroon ng photosynthesis ba ang tawag doon? Para sa ganon, yung mga bulaklak ay maging bunga. Kaya lang minsan, hindi nagaganap yun kasi sobrang dami ng dahon, sobrang dami ng sanga. So ang matalinong gardener, pinuputulan niya, hindi para magmukhang pangit, hindi para bumansot, kundi para mamunga ng mas marami. Amen. And ang Diyos po ay isang mapagmahal na gardener. He will confront our dead habits. Ano po ba yung mga habits natin na kailangan ng putulin ni Lord? Yung tipong tinatapos mo ang teleserye na may 100 episodes at yung Bible reading mo na meron lang 30 chapter, hindi mo pa nasimulan. Okay? Pinuputol ni Lord ang mga dead habits na yan. Okay? O yung mga toxic attitude. Ano yung mga toxic attitude na yan? Self-explanatory na yan. Unhealthy relationship. Baka hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa relasyon na dapat wala ka. Baka hanggang ngayon, nakakapit ka pa rin sa maling tao. Kaya minsan, hindi ka makaranas ng pagbabago, ng pag-angat, ng pamumunga kasi you are embracing toxic attitude, dead habits, wrong relationship, at ang sabi po dito, hidden pride. Ang lahat po ng walang pride, magsabi ng amen. Ang lahat po ng humble, magsabi ng amen. May sumabit pa rin. Pero alam niyo po,
tinatanggal ito ni Lord hindi dahil killjoy siya. Gusto niya kasi i-restore niya sa atin yung image ni Christ. When God is pruning us, He wants to see the image of Christ in us. Pakinggan niyo po ako. May nakikita yung gardener na hindi nakikita nung halaman o nung puno. Imagine niyo anong feeling ng bonsai kapag tinalian siya ng alambre at ginanon siya. Tapos tinalian siya ng alambre at ginanon siya. Kung kayo yung bonsai, anong sasabihin niyo? Bossing, anong ginagawa mo? Ang lupit-lupit mo. Ha? Palagay niyo na magiging reaction ng bossing. Sabi ng bossing, aray. Si boss ang umaray para din sa bonsai. But again, hindi kasi nakikita ng bonsai yung itsura niya habang hinuhubog siya. Pero yung humuhubog, nakikita niya. Kaya doon niya pinuporma. Tayo po, sa buhay natin bilang mananampalataya, may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating ayusin. Pero dapat, pahintulutan natin ang Diyos na nakakakita doon sa dapat ayusin sa ating mga buhay. Sabi po dito, more branches does not always mean more fruit. Ibig sabihin, minsan po kasi masyado tayo makapag-extend na akala po natin tayo si Superman. Ang dami-dami nating schedule. From 7 a.m. to 11 p.m. puno yung calendar natin. Pero hindi ibig sabihin, busy ka, meron kang natatapos. No? Tayo po kasi mga tao, we equate busyness with fruitfulness, not necessarily. Andiyan pa po ba kayo? Active but not effective. No? Mukhang crowded, madaming ginagawa, pero hindi healthy. Ang ginagawa po ng Diyos, tinatanggal niya yung mga nagsasayang, nagdi-drain ng ating mga spiritual life. Ganito daw po yun. Kapag ang puno, meron siyang patay na sanga, mga tuyong dahon, at hindi tinanggal, yung nutrients na nanggagaling sa ugat, dumadaan pa rin doon, nadidistributan pa rin siya. So yung supposedly nabibigay dun sa mga malulusog na sanga, no, nakakain pa rin nung patay na sanga. Kaya po ang ginagawa ng magaling na gardener, pinuputol niya, tinatapyas niya, para yung sap, yung nutrient ng ugat ay madistribute dun sa mga malulusog. Minsan po, ang Diyos kailangan niyang gawin ito sa atin. No? Hindi dahil sa pinagmamalupitan tayo. We have to understand, ang basic truth natin ngayon, God loves whom He prunes. So kung pakiramdam mo, may pinagdadaanan ka, kinokorek ka, inaayos ka, ang lahat ng yan, palatandaan lang na mahal ka ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, loves ka ni Lord. Okay? Pangalawa po, okay, number 2, pruning is painful because it involves loss. Masakit naman talaga yung inaayos ka kasi may ipapatanggal ang Diyos sa iyo. No? Baka panahon na ngayong araw para tanggalin mo ang maling tao sa buhay mo. Baka panahon na para umalis ka sa lugar na hindi ka naman dapat nandyan. Baka panahon na para yung karelasyon mo ay itama mo. We have to understand that pruning that produces fruitfulness is painful. Why? Because it involves loss. May mga bagay na dapat isuko, may mga bagay na dapat mawala sa atin. Baka ito yung panahon na yung paninigarilyo kailangan ng mawala. Yung pag-inom ng alak, kailangan ng mawala. Yung pagtaya sa sugal, kailangan ng mawala. Kaya minsan, hindi tayo makaranas ng maging mabunga sa buhay. Kasi pilit pa rin nating niyayakap at pinapanatili yung mga maling bagay, maling tao, maling lugar sa ating buhay. Pruning always feels backward. Kailangan talaga kasi dapat putulin muna. Kailangan kalbuhin muna. Bakit? Para maiparanas yung bagong
tubo, bagong sibol. Bakit kailangan putulin yung malaguna? Bakit kailangan putulin yung established na? Kasi minsan, hindi na healthy. Tinatanggal ng Diyos yung mukhang buhay para mabuhay yung mas kapaki-pakinabang. Meron po akong kwento na palaging kinukwento kapag nangangaral ako. Hindi ko lang po sure kung gusto nyo marinig yung kwento. Kung ayaw nyo po, tuloy na lang po ako dun sa verse. Ang sabi po ng Isaiah 55, okay lang po kayo, wag nang marinig yung kwento? O gusto nyo marinig yung kwento? You want to hear the story? Sige. Bago ko basahin yung verse, let me tell you the story. Okay. One day, isang araw, ay nakakita. Meron pong isang kapulungan ng malalago at mariringal na kawayan. Ang mga kawayan na to ay mabibikas at matatangkad at kulay berde na makakapal ang dahon. Isang araw, yung may-ari ng mga kawayan, pinili niya ang pinakamataas na kawayan at sinimulan niyang sibakin. Boss! Anong ginagawa mo? Ba't mo ako sinisibak? Ang sigaw ng kawayan. Nagpatuloy sa pagsibak ang magsasaka. Nagpatuloy sa pagputol. Nagpatuloy din sa pagsigaw ang kawayan. Boss! Parang awa mo na! Huwag mo akong putulin! Ano po sa palagay nyo ang naging reaksyon ng boss? Wala. Kasi, hindi niya naririnig ang kawayan. Naputol ang kawayan. Hanggang sa mapaos ng kawayan, wala na siyang boses. Ang kawayan po ay kinaladkad ng magsasaka pauwi sa bahay. Pagdating sa bahay, nagsimula hong kalisin ng magsasaka ang kawayan. Tinanggal yung mga dahon. Nag-react ulit ang kawayan. Sabi niya, boss, parang awa mo na. Pati ba naman kagandahan ko, kakalbuhin mo pa. Boss naman, wag po. Nagpatuloy ang magsasaka sa pagtanggal ng mga dahon. Hanggang sa umiiyak na yung kawayan, boss, wag mo akong kalbuhin. Ano sa palagay nyo ang naging reaksyon ng magsasaka? Bakit? O, nyo? Madali kayong matuto. Okay? So, wala ho. Pagkatapos pinutol, kinayas, kinalbo, at iniwan. Sabi ho ng kawayan, pambihira, pagkatapos akong pinutol, kinalbo, iniwan lang ako dito. Sino po nakaka-relate? Yung pinitas ka, pinaasa, tapos iniwan. Nakaka-relate si Ani. Pagkalipas ng ilang araw, binalikan ng magsasaka yung kawayan. Ipinatong sa mesa at sinimulan niyang biyakin. Sabi nung kawayan, boss! Nababaliw ka na talaga? Anong ginagawa? Pagkatapos mo akong pinutol, pagkatapos mo akong kinalbo, ngayon binibiyak mo naman ako. Ano ba talaga? Sigaw na sigaw, iyak nang iyak si kawayan dahil biniyak siya sa dalawa ng kanyang amo. Ano sa palagay nyo, naging reaksyon ng amo? Wala. Nagpatuloy siya sa pagbiyak at hindi lang basta biniyak. Di ba yung kawayan merong inner ring sa loob? Pati yun tinanggal niya. Sabi ni kawayan, wala na akong may pagmamalaki. Yung aking kagandang paglabas, kinalbo. Pati kalooban ko, wala nang natira. Pagkatapos nun, iniwan ulit si kawayan. Kalupit ng boss. Anong ginagawa niya? Makalipas po 2 araw, binalikan nung magsasaka, yung biyak na kawayan, kinaladkad, papuntang bukirin, hanggang sa makarating sa may bukal. Yung unang biyak, ipinasak niya sa bukal, at yung pangalawang biyak, idinugtong sa dulo, at nakarating ang tubig ng bukal dun sa kanyang bukirin,
na tumubig sa kanyang buong palayan at naging kapaki-pakinabang. Ano po sa palagay nyo ang naging reaksyon ni kawayan? Hindi talaga kayo kawayan, ha? Ang sabi po ni kawayan, kagaling mo, boss, ha? Isip mo niya. Andyan pa po ba kayo? So kapag pinuputol tayo ng Diyos, tinatanggal tayo sa lugar na hindi tayo karapat-dapat, kinakalbo tayo dun sa mga bagay na hindi kagamit-gamit, huwag tayong umiyak. Dahil alam ni boss yung maganda para sa atin. Amen. Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Pwede na nating basahin yung ating talata. Isaiah 55 verses 8 to 9. Ang sabi po, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Iba po kasi ang pamamaraan ng Diyos. Tayo ang nakikita lang natin, yung nararamdaman natin. Pero ang Diyos nakikita niya kung ano yung pwede pa na ating ilabas para maabot natin yung ating full potential sa buhay. Sabi po dito, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts are not, and my thoughts than your thoughts. Minsan po, ang Diyos, pinupro niya yung ating mga comfort, tinatanggal tayo sa ating mga comfort zones. Yung mga distraction natin, dami ko kasi natin distraction sa buhay, ano? Ang daming umaagaw ng atensyon natin. Tinatanggal din po yan ng Diyos. Kahit yung ating self-dependence, mga wrong ambition, wrong relationship, wrong opportunity, at minsan, even good things tinatanggal ng Diyos. Bakit? Kasi ang kalaban ng best ay yung good. At kapag kontento ka na sa good, komportable ka na dyan, the Lord will prune you, take you out of your comfort zone, and push you to do what is best for you. Amen. A branch never understands the knife while it is being cut. Hindi ho naiintindihan ng kawayan kung bakit siya pinutol, hindi naiintindihan ng kawayan bakit siya kinalbo, hindi naiintindihan ng kawayan bakit siya biniyak. Not until yung purpose na serve na. So tayo po magkaminsan, ganun din. Yung reaksyon natin base sa kasalukuyan. Pero ang Diyos, pinapahintulutan niya yung kasalukuyan natin dahil nakikita niya yung ating hinaharap. Okay? You've lost a child. Your marriage is in the rocks. You've lost a business. You failed a test. Pero lahat ng yan, preparation lang for something great in the future. You can relate to other people. You can minister to other people because you've been there yourself. Wala kong masakit na karanasan na sinasayang ang Diyos. Lahat ng yan ay paghahanda lang. Katulad ng binanggit ko kanina, your pain is not a punishment. Your pain is preparation. That is why we have to repurpose our pain and eventually let our pain become our praise. Ito po, pakinggan nyo, and I want you to listen very well. God is not committed to your comfort as much as committed to your transformation. Mas concern po ng Diyos, hindi yung maging masaya tayo. Mas concern ng Diyos yung maging banal tayo. Maayos yung buhay natin. Amen? So kapag may ginagawa ang Lord, may tinatanggal. Magpasakop po tayo. Amen. Amen. Sabi nga, yung pong athlete, para mag-excel siya, nagbabawas siya ng timbang. Are we following? Lahat po ng athlete dito magsabing amen. Okay. Yung sculptor, yung humuhubog ng mga imahe, tinatanggal niya yung bato dun sa kanyang clay para makabuo siya ng magandang imahe. Yung pong surgeon, para matanggal niya yung cancer, yung tumor, kailangan niyang sugatan. Hiwain yung tao. So, kung lahat ng ito iiwasan, wala pong ma-achieve the goal. Kung iiwas ang athlete sa pagbabawas ng timbang, hindi siya mag-excel.
Kung hindi tatanggalin ng sculptor yung mga buto at other debris sa kanyang clay, hindi siya makakapag-sculpt. Ganon din po yung doktor. Kung iwasan niyang masaktan at hindi niya hihiwain, magiging toxic yung cancer sa katawan and eventually maging detrimental sa tao. Ganon din po ang Diyos sa atin. Pakinggan niyo po ako. God removes things not because He hates us, but because He see what we can become if those things are taken. Hindi ho tinatanggal ng Diyos yung mga pinapatanggal niya dahil galit siya sa atin. Tinatanggal niya yan kasi nakikita niya kung anong pwedeng maging ikaw pag nawala ang mga yan. Amen? Sabi nga ho, kapag may tinanggal si Lord, may ipapalit siya. And I am sure, yung ipapalit ni Lord, mas maganda. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay? Una po, God loves whom He prunes. Pangalawa, pruning involves pain because you lost. No? May mawawala sa iyo. Pangatlo, pruning creates room for greater fruitfulness. Kapag inaayos ka ni Lord, ibig sabihin, gusto kanyang magkaroon pa ng lugar para mamunga ng higit pa. Sabi nga, pruning is not subtraction to loss, but it is subtraction for multiplication. Kapag may tinanggal, may ibabalik at higit sa dati. Sabi po ng John 15 verse 2, so that it will be even more fruitful. Tayo pong mga Kristiyano, ang buhay natin ay hindi lang puro activity. Dapat to merong fruitfulness. Hindi lang schedule dito, event dito, lakad doon, lakad dito, hindi. Dapat nagiging mabunga tayo. Ang ninanasan ng Diyos sa atin, God desires for our deeper character. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi lang mga panlabas na bagay. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng malalim na karakter bilang mga Kristiyano. Maging matatag yung ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng higit pang dakilang pagmamahal at lalong higit na lumago sa ating spiritual na buhay upang sa gayon maging kapansin-pansin tayo. Masabi nila, yung taong ito, simula nung ma-born again, nakita ko yung kanyang pagbabago. Sabi nga ho ni Pastora Erica last Sunday, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. In the same way, kapag nagbago tayo, kapag pinabayaan natin ang Diyos na i-prune tayo, at dahil doon, naging mabunga tayo, ang kapurihan mapupunta lahat sa Panginoon. Amen. Amen. Tingnan po natin ang mga halimbawa sa Biblia na ginamit ng Diyos sa dakilang paraan, pero pinrun niya muna sila. Unahin po natin si Jerry, si Anthony, at si William. Hindi, joke lang po. Unahin natin si Joseph. Joseph the Dreamer. Na-preach na ho sa atin si Joseph. Si Joseph po, pinrun ni God yung kanyang comfort. Kasi daddy's favorite siya. So ang comfort zone niya, yung tatay niya. Ano nangyari? Nawala siya sa tatay niya. Pinrun po yung kanyang freedom. Naging alipin siya. Naprun din ang kanyang reputation na pagbintangan siyang rapist. Pero sa lahat ng ito, nanatiling tama ang puso ni Joseph. The pruning produced leadership and character in the life of Joseph. Tignan po natin si Moses. Si Moses, na lumaki sa Egypt bilang isang scholar, alam niya ang history, literature, and technology ng Egypt. Pero nung i-prune siya ng Lord, dinala siya sa wilderness for 40 years. Walang ginawa ang Diyos kundi tanggalin ang pride ni Moses. Tanggalin yung kanyang self-confidence. Tanggalin yung kanyang impulsiveness. After pruning, nung ipapadala na ng Diyos si Moses para akayin ang bansang Israel, ano po reaction ni Moses? Lord, hindi ko po kaya. Hindi po ako marunong magsalita. Yun na lang po ang kapatid ko. Ang taong nagpapaturo, nagiging mababa. Because Moses was pruned, he was called the meekest leader of Israel.
idagdag po natin si Peter. Si Peter na maingay. Si Peter na mapapel. Si Peter na pasikat. Isang araw, sinaway siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, "Oy, demonyo, Satanas, lumagay ka sa likuran ko." And Jesus is very strong when it comes to Peter because Jesus knew the potential of Peter. At pagkatapos ma-prune ni Peter, he became one humble leader. Imagine, one preaching, 30,000 people came to know the Lord. Hindi ko po alam kung anong pinuprune ni Lord sa atin. But ang gusto ko lang pong sabihin ay ito. We have to understand, all of us, there are dead areas in our life that we need to surrender to the Lord. There are dead branches in our lives that we need to allow God to cut them off. Sabi po ng Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. So importante po na isuko natin sa Panginoon yung lahat ng mga hindi karapat-dapat sa ating mga buhay. Lastly, dito po ako magtatapos. One, sa pruning ho, we are not to survive, but we need to thrive. God loves whom He prunes. Pruning is painful because it involves loss. Pangatlo, pruning makes room for greater fruitfulness. Lastly po, our goal is not survival. It is fruitfulness. Nung ma-born again po tayo, ang goal natin, hindi lang hintayin si Kristo at makaligtas tayo sa impyerno. That is survival. Nung ma-born again po tayo, ang goal natin, hindi lang makaraos spiritually. No? Maalala ko po si Zig Ziglar, kinumusta siya isang araw, ang sabi sa kanya, "Hey Sig, how are you today?" Ang sagot po ni Zig Ziglar, sabi niya ganon, "I'm good, better than yesterday." Tayo po kapag binabati tayo, dapat ang sagot natin, "I'm good, better than yesterday." Ibig sabihin, nagbabago tayo. Andiyan pa po ba kayo? Hindi yung babatiin mo, "Sister, kumusta ka na?" "O eto, kamukha pa rin ng dati, walang pangyayari. Yung pinagpipray ko, di pa nga dumating eh." Ay, Rogon eh. Ang tawag po dyan, survival. Okay? Ang goal po natin, hindi survival. Ang goal natin is fruitfulness. Everybody say fruitfulness. Kailangan po nating maging mabunga, and there is only one way for us to become fruitful, and that is to allow the Holy Spirit to prune us. John 15 verse 5 says, "If you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit." Pakinggan niyo po ako. Sino sa palagay niyo ang pinaka malalakas na sanga? Yung mga sanga na lumalaban sa gardener? O yung mga sanga na ayaw magpamolde? Sino po sa palagay nyo ang pinaka-healthiest na branch? The healthiest branches are not the ones fighting the gardener, but the ones remaining connected to the vine. Yung malusog at malakas na sanga, yung nakadugtong palagi sa puno. Pakinggan nyo po ako. Strong and thriving Christian are not perfect Christian. Yung mga mabunga, hindi yan perfecto. Ang dami ng pinagdaanan yan, ang dami ng peklat niyan, ang dami ng sugat niyan. Pero dahil sa kabila ng pagpuputol, pagtapyas, paglilinis, pagbabasag, nanatili siyang nakadikit sa puno, kahit anong itsura niya, nananatili siyang mabunga. Okay? That's why thriving Christian are not perfect Christian. Rather, they are surrendered Christian. They surrendered themselves to the pruning of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Right now, I do not know kung anong season po ang pinagdadaanan nyo. But one thing I am sure, embrace your season of pruning. Let us repurpose our pain. Let us turn our pain into praise. Dalangin ko po ngayong umaga, pahintulutan natin ang Diyos
na tanggalin yung mga bagay na dapat tanggalin at hayaang tumubo yung mga bagay na karapat-dapat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, habang pinuputulan mo po kami, hindi nangangahulugan na pinabayaan nyo na kami. Pruning is not abandonment. Pruning, God, is restoration. Pruning is a process and a promise that we will bear much fruit. Dalangin ko po ngayong umaga, i-reveal nyo po sa amin yung mga dead branches sa aming mga buhay. Probably we are still carrying dead branches of unforgiveness, compromise, bitterness, secret sin, laziness, toxic thinking. Yung mga bagay pong ito, tulungan nyo kaming isuko sa inyo. Panginoon, dalangin po namin ngayong umaga, tanggalin ninyo ang lahat ng hadlang sa aming paglago, kahit masakit, para mabigyan ka ng kapurihan sa aming buhay. Tas po natin ang ating mga kamay sa Diyos at tayo po ay sumamba. Let's worship the Lord. Habang pong ang lahat ay nakayuko at nakapikit, nais ko pong buksan ang altar para po sa mga bisita natin who came for the first time. Probably po, nakakapunta na kayo dito before, pero yung desisyon na isuko yung ating buhay sa Panginoon, hindi pa po natin nagagawa. This is a very good opportunity to do that. Isuko po natin yung ating sarili sa Panginoon. Alam niya ang mabuti para sa atin. And if you want to make that, let's ko pong samahan kayo sa panalangin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po, ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Gayunpaman, salamat po, tinanggap niyo ako, minahal niyo ako, ibinigay niyo si Kristo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At lalong higit, O Diyos, sa pag-ampon niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Praise God po for the powerful and life-changing word that we heard today. No? Very timely reminder po sa atin. Kayo po, what are your takeaways or your personal highlights from our Sunday message today? So, feel free po to comment down below yung mga highlights po ninyo or key takeaways na narinig sa ating Sunday message today. No? And we'd love to read and know kung ano po yung
track po sa inyo or highlight po ninyo ngayong araw na to. And if you'd like to give, we've made it simple. So you can send your tithes and your love offerings through the bank details and QR codes. We have there yung pong GCash and Maya displayed on your screen. So right now, you can take a screenshot of it if you wish to send your tithes and love offerings later on, or you can take a scan right now and send it right away. And we'd like to thank you for joining us tonight, and we can't wait to worship with you again next week. Right now, I'd like to turn it over to our pastor for the prayer and benediction. Ang lahat po ng kawayan at bonsai, magsabi ng amen. Ay, narinig ko kayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Raise your hands. I would like to bless you with the word. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with the courage to embrace your pruning season. The Lord bless your family with favor and provision. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people will say, magandang umaga po and God bless.